Magandang araw po sa atin lahat. For today's video po, naisipan ko lang i-promote ang aking mga senators. At dahil po isinulat ko na kung sino ang aking iboboto sa darating na election, ay ipinagsusulat ko na po ito. Of course, Duterte ang aking iboboto. Si Senator Jimmy Bondoc, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, J.B. Hinlo, Attorney Lambino, Senator Marcoleta, Senator Pastor Kibuloy, Senator Attorney Vic Rodriguez, Senator Philip Salvador, and Senator Mata. Plus, mayroon po akong napupusuan na dalawa. Hindi ko pa po i-rebuild yun dahil yung pong isa doon ay yung po ay noong siya ay pumunta sa part namin sa Quezon. Namit po siya ng father ko. I think it was year 1985-86, somewhere that year. Kaya po ako ay dahil siya ay nagustuhan ng tatay ko, naging senator din po siya on time of Tatay Digong, na andun po siya. So, ito po ay isa sa bet ko na senator na talagang ilalagay ko to dahil pagrespeto po yun sa father ko. At meron pa po isa akong napupusuan, nagmamahal sa mga taong bayan, tahimik lang po siya. Win or lose, siya po ang ilalagay ko kasi yun po yung nasa puso ko. At saka meron pong siyang sinabi nung siya ay na-interview na nagustuhan ko, na hindi lang siya ay naglingkod din nung time ni Tatay Digong, kundi marami po siyang naitulong nung panahon na yon. Kaya sila po yung aking napupusuan. Kaya po ako'y nag-video ng ganito kasi meron na po lang tayong 25 days para sa election na ito. At bilang OFW po, kami ay nung pang last Sunday, start na po yung election. Pero dahil po yung online voting ay hindi talaga namin gusto magkakaibigan, kaya nag-decide po kami na pupunta mismo kami sa Philippine Consulate kung saan kami naandun para kami ay bumoto. Dahil bilang isang Pilipino, karapatan natin po ang bumoto. Sabi nga po ng isang kaibigan ko na malapit sa akin na taga-ibang bansa, ang sabi niya, if you didn't vote as a Filipino, you don't have right to complain for all those official. But if you vote for your official, you have a right to complain to them and tell them if they do wrong. Yun po ang payo sa akin. Kaya sabi ko nga, gagawin ko ito dahil sa panahon ngayon, makikita natin sa mga tao na tumatakbo kung talagang pro-Pilipino sila o for themselves lamang. Kaya bilang isang Pilipino po, ako po ay may right na bumoto at may right din po akong mag-complain sa kanila dahil kami ang naghalalal sa inyo, kaya may right kami na magreklamo sa tamang panahon pag hindi ninyo ginawa ang tama para sa bansa natin, Pilipinas. Malungkot po, nakakalungkot isipin na yung nangyayari ngayon sa ating bansa, sa bansang Pilipinas, ay maraming kaguluhan. Kaya nga po, minsan nag-iisip ako, so minsan may mga kaibigan ako na difference po sa aking paniniwala bilang sa politiko. Nagkakaroon ng argument tungkol sa mga nangyayari. Minsan pro-government sila, ako naman pro-Duterte talaga ako. Kasi naramdaman ko po yung kakaiba
ng Pilipinas nung panahon talaga ni Tatay Digong. Marami pagbabago nung kaming bilang OFW pag umuwi kami. Yung ramdam na ramdam mo yung safety mo kahit bumiyahe. Dati-dati po nagpapahatid ako o nag-aarkila ako ng sasakyan para makauwi sa bahay namin. Pero nung tumpong time ni Tatay Digong talaga, from Manila hanggang doon sa province namin, nagbabas lang po ako. Hindi ako natatakot. Pero nito pong lately, talaga nung umuwi ako, hindi po ako makauwi na hindi nag-hire ng sasakyan. Sa takot ko po. Dahil hindi natin alam yung mangyayari. Kaya naramdaman ko yung security nung panahon talaga 2016 hanggang 2022 hanggang sa nung si Tatay Digong ay bumaba. Naramdaman ko po yung safety. Kaya nakita ko po yung difference sa government ngayon at sa government noon. Kaya doon po ako nagkaroon ng pagbabalik tanaw kung alin talaga yung mabuti. Kasi bilang tayo mga tao, makikita natin yung mabuti na nangyayari at kung hindi. Yung may pag-unlad ba ang bansa natin o puro kahirapan. Alam niyo po na realize ko nung pong time na kay Noynoy Aquino na andun po yung talagang patayan, nakawan, mga kidnap or ransom. Doon po na-realize ko yung mga time na yun, ay ito na naman po yung nangyayari ngayon. Kaya sana po sa namumuno sa panahong ito, tatlong taon na po kayo dyan. Bakit walang nangyayari sa bansa natin? Walang pagbabago, kundi takot po ang nagkakaroon kami bilang OFW. Takot para sa mga pamilya namin na kung sila ba ay safe pag sila'y lumalabas ng bahay. Pero po nung time talaga ni Tatay Digong, hindi ko po na talagang mahimbing ka matutulog na pagtapos mo manalangin, papanalangin mo yung bansa na talagang naandun po yung kapayapaan. Pero sa ngayon po, wala na talaga. Nakakalungkot, subalit kailangan maging matatag. Kaya sa lahat pong mga Pilipino, ang right po natin ay para bumoto ngayong Mayo na eleksyon at piliin po natin, gamitin natin ang ating isip at puso sa pagpili kung sino talaga ilalagay natin. Kaya maging handa po tayo at ipanalangin natin ang bansang Pilipinas na magkaroon ng kaayusan na huwag naman tayong napag-iwanan na. Nakakalungkot po na nakikita natin na yung ibang bansa ay umunlad. Maraming Pilipino masisipag, maraming OFW lumalayo para maghanap buhay, para makabago ang buhay ng pamilya natin. Pero bakit ganun pa rin ang nangyayari? Walang pag-unlad. Sana po tayo ay bumoto ng tama at isipin natin para sa bansang Pilipinas. Mahalin po natin ito dahil ito lang ang bansa na tayo ay kinupkup ng ating mga ninuno. Dito tayo nagmula sa bansang Pilipinas, kaya mahalin natin ang bansang Pilipinas. Maraming salamat po at vote straight PDP laban for all senators. Duterte lamang po ang dapat nating iboto. God bless us all. God bless the Philippines. Bye for now. See you again next video.